Sa iba pang balita, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles at iba pa sa 6 na courts ng graft at 6 na counts ng malversation of public funds kaugnay sa Priority Development Assistance Fund. Reclusive perpetua ang sentensya kay Napoles at ilan pang akusado sa 2 counts ng malversation. Batay sa Revised Penal Code, yan ang parusa kapag lampas 8.8 million pesos ang pondong nawaldas. Hanggang 17 taong pagkakakulong naman ang sentensya kina Napoles sa 3 counts ng malversation kung saan tig 8 million pesos na pondo ang hindi nagamit ng tama. At hanggang 7 taong pagkakakulong para sa isang kaso kung saan 1 million pesos ang nawaldas. Pinagmumulta rin sila ng 44 million pesos para sa 6 na malversation cases. 44 million pesos din na may 6% interes kada taon ang pinasosori ng korte kina Napoles bilang civil liability. 6 hanggang 10 taong pagkakakulong naman ang sentensya kina Napoles sa bawat count ng graft. Ang mga kaso ay nag-ugat sa mga kickback mula sa pagpondo sa bogus non-government organizations ni Napoles gamit ang PDAF ni Noy Benguet Representative Samuel Dangwa na nasawi habang umuusad ang kaso sa Sandigan Bayan. Kinilala ng Presidential Commission for the Urban Poor ang mga tumutulong para umunlad ang buhay ng urban poor o yung mga maralitang tagalungsod. Ang pagbibigay ng natatanging Lingkod Maralita Award ay bahagi ng 2025 Urban Poor Solidarity Week. Kabilang ang Quezon City Government sa mga kinilala ng PCUP. Idinaos din ang Urban Poor Solidarity Week sa iba pang lugar sa bansa, kabilang nasa Cebu City, pati sa Samal Island sa Davao del Norte. Ginugunit ang Urban Poor Solidarity Week hanggang ngayong araw, December 8, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 367. Ayon sa PCUP, layunin nitong palakasin ang ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para tulungan ang mahihirap sa mga lungsod. Weather update tayo ngayong low pressure area na lamang ang bagyong Wilma. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga subaybay ngayong araw. Opo, magdudulot pa rin po ba ng mga pag-ulan ngayong low pressure area lamang yung bagyong Wilma? Yes po, no, kasalukuyan pa rin nga nakaka-apekto itong low pressure area o dating si bagyong Wilma sa may Western Visayas at Mindanao. At inaasahan na bukas, yung epekto nito ay nandito na lang sa may Palawan at Calayan Islands. Posible po ba itong lumakas ulit at maging bagyo? Sa ngayon po, hindi na natin nakikita yung ganyang scenario. More likely ay patuloy pong hihila na nga to at malulusaw na bago pa makalabas ng Mga kailan po kaya ito lalabas ng PAR? Hindi na po natin nakikita na makakalabas to ng PAR. Parang malulusaw na po siya dito sa loob ng PAR po natin. Okay. Ano pong posibleng naka-apekto sa paghila ng bagyong Wilma? So unang-una po dahil prevailing yung ating hanging amihan, yung hangin po galing dito sa amihan, na-disrupt niya po yung pag-form o pag-organize ng mga convective clouds nitong si bagyong Wilma. Kaya tuluyan po itong humina. Aside from that, ay naka-apekto din po yung dry air na nanggagaling dito kay amihan. Kaya na-lessen yung moisture dito sa sirkulasyon nitong si bagyong Wilma. Ano pong tsansa na magkaroon pa ng isang bagyo bago matapos ang taon? Sa ngayon po ay at least for next week, wala po tayong nakikita na maaaring sumunod pa kay Wilma. So sana po magtuloy-tuloy na yung ganitong magandang forecast para makapagpahinga din po tayo sa sunod-sunod na mga bagyo. Yung lamig na nararamdaman na po natin na nag-umpisa na, hanggang kailan po kaya magpipik ito? Sa ngayon po ay patuloy pa rin yung northeast monsoon pero ang usual peak po kasi ng northeast monsoon natin ay by first quarter next year, every first quarter ng taon. So, January, February, yan po yung nakikita nating peak ng northeast monsoon. Doon po sa mga lugar na talagang malamig, yung andap, yun yung inaabatan . Saang areas po kaya tatamaan ito? Especially po talaga sa bahagi ng Cordillera, dyan po yung mga, dahil nga kabundukan, sasamahan pa ng malamig na panahon. So, i-expect po natin na especially itong papasok na nga na taon, especially nga by January, February, minsan umaabot pa yan ng March, ay meron po tayong ma-experience na below normal na mga lalamig na temperatura dahil nga po sa pagbugsungan nitong northeast monsoon. So usually Cordillera, maging dito nga po sa may Ilocos region and
some parts pa ng Cagayan Valley, yan po talaga yung direktang nakararanas ng malalamig na temperatura. Ang pinakamalapit po na medyo malamig ang Tagaytay, laging yun ang pinupuntahan. Pero sa may Taytay Rizal, malamig din po yung hangin, pero dahil ho ba ito sa height nito o sa malakas na buga ng hangin doon sa area na yon? So, kasalukuyan nga yung Rizal ay naapektuhan pa rin ngayon nitong northeast monsoon. Kasama ngayon yung Metro Manila. So hanggang Metro Manila po yung abot nitong lamig na to nanggagaling sa area na yon? Yes po, tama po kayo, no? Malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon, yan po ngayon yung sakop ng ating hanging amihan. Panghuli na lamang po, paalala lang siguro sa ating mga kababayan, yung mga lugar na pwedeng tamaan pa rin ng ulan. Ano pong paalala natin? So yung nakikita po natin na may mga malalakas na mga pag-ulan for today. Usually dito na nga ngayon yan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon dahil nga po yan sa epekto ng shear line. At magtutuloy-tuloy nga po yung epekto ng shear line at least for the next 3 days. So inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan since inuulan na po kahit meron pa yung bagyong si Vilma ay patuloy pa rin po yung pag-iingat, umantabay po sa pag-asa and hourly naman po or every 3 hourly yung updates natin hinggil nga sa mga heavy rainfall warnings and patuloy din po umantabay sa mga weather advisory na nagmumula dito sa pag-asa kasi everyday din po natin check yan kung magpapatuloy pa ba yung ganitong kalat-kalat na mga pag-ulat sa area po ninyo para magka-idea po at least kung for the next 3 days ina-expect ba natin na ihina or lalakas yung mga pag-ulan sa ating mga lugar. Mabuti na yung laging handa. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Tinanggal na ayon kay Senador Ping Lacson sa bersyon ng Senado ng panukalang 2026 National Budget ang allocables o anyay panibagong pork barrel. Bukod dito, inalis na rin daw ang ilang ayuda, pati iba pang item na pinupundohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations, sabi ni Lacson. Hindi naman niya tinukoy ang halaga nito, pero ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, may halos 50 bilyong piso na inalis sa bersyon ng Senado na pondo para sa SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program and Social Programs. Noong Huwebes, nang-aprubahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukala. Bukas, nakatakda itong isalang sa ikatlong pagbasa. Pagkatapos niyan ay magkakaroon na ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee na ila-livestream sa unang pagkakataon. Ngayong lumalamig ng panahon, patok ng masabaw at mainit na pagkain. Oo, tama Kuya Rafi. Tinanong namin ng netizens, ano ang paborito niyong pagkain ngayong sweater weather? Para kay Wilma Kachin, arroz caldo na maraming luya ang paborito niyang pagkain tuwing malamig ang panahon. Yun, pantanggal sipon din yata Oo, yun. mukhang para sa atin. Correct. Ang sabi naman ni Poying miswa na may sardinas. Si Jeneline Libed naman, pares na hindi matabang at puro balat ng baka. Paborito naman ni Sunny Calooy ang tinola na bagong katay na manok at may unlimited rice. Sarap! Talagang nakaspecify. Oo. Bagong katay na manok. At unlimited rice. Rice is life. Para nga naman malambot, di ba, yung karne. Ikaw, diba? Kuyan, paborito mong kainin pag Actually, ganito? yung kwan din tinola rin Tinola. Oo, na maraming luya. Na maraming luya. Correct. Kailangan natin ng luya ngayon malamig ang panahon, kaya yung boses natin. Matapos yung concert mo kagabi, di ba? Birthday kasi ni Maring Connie ngayon. Oo nga, happy birthday, partner. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Nasa Bangkok, Thailand ang ating delegasyon para sa Southeast Asian Games na magbubukas na bukas. Mula sa Bangkok, Thailand, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, nandito ako ngayon sa Media Press Center sa Bangkok, Thailand. Ito po nakikita nyo sa likod ko. Dito yung pwesto ng mga accredited media na magko-cover po ng SEA Games 2025 dito sa Bangkok. Isa po ang GMA Integrated News sa mga miyembro ng Philippine Olympic Committee Media na accredited mag-cover para sa SEA Games. Bukas po gaganapin
yung parada o yung opening ceremony kung saan paparada yung mga atletang Pilipino. Mangyayari po yan sa Raja Mangala National Stadium bandang hapon. Dumating na rito sa Bangkok kahapon ang Philippine Cricket Team at ilan pang atleta. Sa kabuuan, mahigit 1,600 ang bahagi ng ating delegasyon na pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas mula nang sumali sa SEA Games. Sina Filipino tennis star Alex Ayala at Alas Pilipinas Men's Volleyball Team Captain Brian Bagunas ang mangunguna sa parade of athletes ng Team Pilipinas bilang flag bearers. Ayon kay Philippine Olympic Committee Chairman Abraham Bambol Tolentino, target ng Pilipinas na mahigitan ng overall ranking noong 2023 SEA Games sa Cambodia kung saan pang-5 ang Pilipinas. Mula po rito sa Bangkok, Thailand at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Marami pang horror movie fans ang nangilabot sa kapuso film na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Present sa block screening sa Mandaluyong ang isa sa mga bida nito na si Sparkle actress Sanya Lopez. Personal niyang pinasalamatan ng kanyang ever-supportive fans at supporters. Chika ni Sanya, very fulfilling ang experience dahil nakasama niya si Kapuso multi-awarded journalist Miss Jessica Soho. Ito na raw ang pinakamagandang Christmas gift niya for 2025. Dumalo rin sa isa pang block screening ng pelikula sa Quezon City ang co-star ni Sanya na si Elijah Canlas. Hindi na rin pinalagpas ng fans at supporters ng aktor na makaselfie siya. Sa isang sinihan naman sa Fairview, Quezon City, nagpunta si KMJS host at multi-awarded journalist Jessica Soho. Siya mismo ang nagbenta ng tickets at namigay ng free calendar sa moviegoers. Nilibre na rin niya ng tickets ang ilang staff ng sinihan. May maaga pamaskong tickets din siya sa ilang dumalo sa Holiday Bazaar sa isang mall sa Makati City. O mga kapuso, huwag nang magpahuli, sugod na sa sinihan at manood ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Mga mare, may mensahe si kapuso actor Tom Rodriguez sa ex-wife na si Carla Abellana na ngayon ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Wish them well, and yun nga, I'm glad to know everyone is moving on. We all deserve it. Para kay Tom, close chapter na sila ni Carla. Hangad din daw niya ang wagas na kaligayahan para sa dating asawa. Dagdag pa nito, masaya siya na naka-move on na ang lahat. Umamin din si Tom na married na siya pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Mapapanood ngayon si Tom bilang si Gargan, ang Diyos ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ngayong nalalapit na ang Pasko, kabi-kabila na ang Christmas party at exchange gift. Ibahin ninyo itong pasahero at vendor sa isang bus sa Quezon City. Nag-exchange gift ng pagkain. Gina nakipagpalitan ng paninda si Kuyang Mani vendor sa pasaherong yan na may dalang pizza. Kwento ng uploader na si Marcus Di Matulak, kaibigan niya ang nakipagpalitan sa Mani vendor. Na-take out daw nila ang pizza mula sa isang birthday party. Kaya for the share din sila ng blessings nang manghingi si Kuya vendor. Mukhang satisfied naman ang dalawa sa kanilang naging food exchange. Kaya ang video may 4.7 million views na online. Trending! Ang galing, barter trade na yung dating. Mani kapalit ng pizza. Diyan naman nagsimula, di ba? Wala pang pera noon, nagbabarter lang tayo. Exchange lang ng mga goods. Mukhang nabusog naman sila sa pizza dun sa birthday party. Take out na lang nila yun eh. Oo so nga. may dessert na silang mani, di ba? Hindi lang natin nasabi, pero meron pa silang ibang take out for sure. Na hindi nakita ni Kuyang Mani vendor. Oo, baka meron pa dyan, no? I-share nyo na yan. Pero ang ganda, no? Dahil syempre, Christmas is the season of giving and sharing. I-share natin ang blessing. Nakaka-good vibes.